At malaya po tayong makakaupo. Thank you, Lord. Medyo bumabawi po ng boses, mga kapatid. Kasi masarap po ang umawit at magpuri sa ating Panginoon. Amen. Nakikita ko po ang inyong mga pawis at ang inyong mga pagod. Ito po ay patunay na ang karampatang pagsamba sa ating Panginoon. Amen? Sarap magpuri sa ating Panginoon. Praise God. As we read from the Bible, the book of Joshua, praise God, ito po ay isang panahon or kwento ng time ni Joshua, mga kapatid. At hindi lamang ni Joshua, kundi ng buong Israel, nagkaroon sila ng transition. Hallelujah. From being a captive, nung time na sila po ay nakalabas sa Egypto, at sa panahon na ito, sila po ay hindi na captive, sila po ay conquerors na. For 40 years, sila po ay na-train sa wilderness. Napakahabang panahon, mga kapatid. For 40 years, sila po ay magkakasama. Si Moises po ang kanilang leader for 40 years. At ini-imagine ko, kung paano ginaid ni Moises itong mga taong ito. Kung paano tinuro ni Moises yung mga kautusan ng ating Panginoon. This first time na nagkaroon ng batas sa bansang Israel, hindi nila alam yung salita ni Lord. And imagine nyo, mga kapatid, ini-imagine ko lang, 3 milyong tao. Ang Israel ay nasa 2 hanggang 3 milyon na naglalakad sa wilderness. And all of a sudden, sabi ng Panginoon, dalhin mo itong mga taong ito sa lugar sa promised land, sa lugar na aking ituturo, and then ituturo mo yung aking mga salita. Yung aking mga salita. The law of God. Imagine Moses teaching diligently the word of the Lord sa mga taong hindi nakakaalam, nang walang paraan, walang latest technology, hindi tulad ngayon, na madali na mo nang ma-disseminate ang information sa 3 milyong tao at wala pang sound system. No amplification. Paano niya tinuro yun, mga kapatid? Paano niya tsagaan talaga yun? 3 milyon? Tuturo mo yung batas sa kanila. Dito nga sa church, mga kapatid, pag nagbigay tayo ng policy, 3 lang nakakaintindi. 3, 4 lang. How much more pa doon na 3 milyon? Sabi mo, 8 o'clock, mga kapatid. Ilan lang at dumarating. Di ba kung kano kahirap diligently ituro ang kanyang mga salita sa mga tao? Imagine Moises teaching that sa 3 milyong tao na wala pang paraan kung paano niya ma-disseminate yung information. Hindi ko alam kung paano niya ginawa yun, mga kapatid. Pero sa loob ng 40 years, tinaga niya. At umabot sila sa time na kailangan na magkaroon ng transition. Si Moises po, sabi dito sa verse 1, ay namatay. Tapos na yung kanyang time. Tapos na yung kanyang purpose. Meron ng kailangan pumalit. Si Joshua, mga kapatid. Meron ng new generation. Sanay sila kay Moises for 40 years. Ano na ang mangyayari sa amin? Ano na ang mangyayari? Ito na yung susunod na kabanata ng aming buhay. Next chapter, panibago. Meron kaming hindi kabisado dito. Ano na aming gagawin? And we're going to read, pa ating binasa, mga kapatid. Si Joshua siya po yung tinalaga ng ating Panginoon na papalit kay Moises. Yung pinalitan niya, mga kapatid, ay 40 years na nagtsatsaga sa mga taong ito. Siya na yung papalit. This time, hindi na sila ikot sa wilderness. This time, sasakupin na nila yung promised land. Isang bagay na hindi pa nila nagawa noon. Sanay sila na sila po yung inuutusan. Sanay sila na sila po yung slave. Sanay sila na sila yung... hindi sila sanay na maging conqueror. Hindi pa nila alam yun at hindi pa nila nasubukan yun. Praise God. So, pero ang inutos sa kanila ng Panginoon ay sakupin nyo
Arise, go over this Jordan, thou and all these people, unto the land which I do give them, even to the children of Israel. Hindi ba mga kapatid, kapag merong isang bagay sa buhay mo na hindi mo pa nasubukan, para bagang napakahirap, hindi mo alam kung anong gagawin? Amen. Pag merong mga nangyayari sa buhay natin na first time mo palang na-experience, para bagang, paano kayang mangyayari dito? Hindi ko alam. Alright. Napakahirap. Every place that the sole of your foot shall tread upon, that I have given unto you, as I said unto Moses. Napaganda isipin, mga kapatid, sabi ng Panginoon, binigay ko na yan, kailangan niya na lang angkinin. Binigay ko na yung lupa, angkinin mo na lang. Kumbaga, mga kapatid, may mga bagay na binigay na sa atin ng Panginoon, hindi lang tayo kumikilos para kunin ito. May pangako na si Lord sa bawat isa sa atin. Now, let's take a look on these verses, mga kapatid. Dahil ilang beses sinabi yung salitang be strong and be courageous. Verse 6, verse 7, verse 9, mga kapatid. And this is with regards sa pagsunod. Only be thou strong and be very courageous, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Listen to this, mga kapatid. Obedience is one of the most courageous thing na pwedeng gawin mo. What? Obedience to His Word. Sometimes when we think about courage, mga kapatid, kapag inisip natin yung courage, ang inisip natin, kapag ang isang tao po ay mag-perform ng isang napakadelikadong stunt or feat, siya po ay courageous. Pag ang isang tao ay gagawa ng isang eksena na para bagang delikado, ang tingin natin dito ay matapang or courageous. But when we look on the Bible, mga kapatid, ang isa sa pinaka-practical na definition ng pagiging courageous ay ang pagsunod, pag-obey sa kanyang mga salita. Why is it so? Bakit kaya? Because obeying His law or His word, pagsunod sa kanyang mga salita, carries a lot of hazards. Especially during our time, or sa time nila noon na merong ibang custom, worldly custom, or merong ibang kultura na nangyayari. It took courage for the 3 Hebrew children to obey the word of God kesa mag-bow down sa Diyos-Diyosan. They obeyed the word of God. Kaysa sumunod doon sa Diyos-Diyosan, at kung ikaw kaya nandoon, mga kapatid, kung gaano ka katapang, hindi ka susunod. Susunod ka doon. It took courage for Daniel also, mga kapatid. Hallelujah, sa kabila ng mga utos at customs ng kultura nung time na yon, siya po ay sumunod pa rin sa salita ng Diyos. That is one of the most courageous thing you can do. Patapangan, mga kapatid. Hallelujah. The apostles also, mga kapatid, sila po ay sumunod sa salita ng Diyos sa punto na sila po ay kinulong na at pinagsabihan, huwag kayong mangangaral sa kanyang mga salita. Sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo. Anong sinabi nila? Ang tapang nilang sinabi, we ought to obey God rather than man. Doing the right thing can cause you enemies. Yung pagsunod minsan natin sa salita ng Diyos, hallelujah, kailangan mong tapangan dahil maraming nakatingin sa'yo. Take a look, even Jesus Christ, kasi sabi natin the great peacemaker, napakaraming kaaway. Inaaway siya ng Pariseyo, inaaway siya ng Saduseyo, inaaway siya ng mga Skriba, mga kapatid. Because why? Because he did the right thing and he obeyed the word of God. James 4:4, sabi dito, know ye not that the friendship of the world is enmity with God? And whosoever therefore will be a friend of the world is the enemy of God. Hallelujah. Kaya pala, mga kapatid, kaya ka pala nagtataka, bakit sa paggawa mo ng tama, para bagang kailangan mong tapangan yung sarili, bakit parang nagkakaroon ka pa ng kaaway kaysa
kaysa hindi. Now, our goal is not to have a kaaway. Pero in doing the right thing, malalaman gumagawa ka ng tamang bagay kapag merong nag-a-against sa'yo. Sabi ng Bible, di ba? Kapag kaibigan mo ang mundo, kaaway mo si Lord. Pero kapag kaaway mo ang mundo, kaibigan mo ang Panginoon. Now, take a look about your life, sa iyong buhay. Sino ang iyong kaibigan? Kung kaibigan mo ay sanlibutan, at para bagang nakikisama ka pa rin sa kanila, okay lang. Kaaway mo si Lord. Okay lang. Pero kapag tinanggihan mo na sila, kaaway ka na nila. And syempre, mahirap tumanggi. Kaya nga tinatawag natin, it is a brave thing. Hallelujah. Fearless, regardless of the consequences. You ought to obey the word of God. Kahit na, tatanggihan ko kasi nga, salita ito ng Diyos, pangahawakan ko yung kanyang mga salita. And as a follower of Jesus Christ, we should be brave in facing this world in our daily life. Sino ang matapang dito, mga kapatid? Madaling maging matapang pag may kasamang kapatiran, no? Ay. Pero pag ikaw na lang mag-isa, pag ikaw na lang mag-isa dun sa trabaho mo, sa mga tatay, pag ikaw na lang mag-isa sa mga nanay, nandoon ka sa iyong pinagtitirhan, o sa mga estudyante, mga kapatid, pag ikaw na lang mag-isa sa school, are you brave enough to obey the word of God? Or may impluwensyahan ka ng iyong mga kasama? Nasusubukan natin lahat yan, mga kapatid, sa pamilya. Hallelujah! Kapag ikaw ba ay nasa trabaho, mga kapatid, hallelujah, at lahat ng custom and kultura nung nasa paligid na yon ay magbabawdan ka ba doon? Or you take a stand on the word of God, only be thou strong and be thou courageous, whatever happens, I will hold on to the word of God. Ayan ang pinakamatapang na pwede mong gawin. Hindi yung gumagawa ka ng exhibition, mga kapatid, at nagtatumbling-tumbling, matapang yan. That thou mayest observe to do. Sometimes, you have to say no. Marami ngayon nadadala, mga kabataan eh. Kasi yung mga barkada ko, ganito gagawin eh. Gusto ko rin. Compromising their belief. Deep inside, alam nila na mali yun. Pero dahil ang daming gumagawa, gagawin ko na rin. Nakaya namang hindi maki-join in. Minsan lang naman. Hallelujah. Sometimes you need the courage to say, no, I will stand by your word, O God. Hindi ko gagawin ito dahil mas mahal ko ang iyong mga salita. Do it with all courage, mga kapatid. Minsan masusubukan talaga tayo. Darating at darating sa point ng buhay natin, masusubukan talaga yung ating pananampalataya. Masusubukan ka talaga. Pag hindi pa nangyari yun sa iyo, mga kapatid, malamang kakampi mo yung sanlibutan. Pero abot sa point na ikaw po'y talagang naglilingkod sa ating Panginoon, talagang gusto mong gawin yung kanyang mga salita, masusubukan at masusubukan yan. Kaya ready ka dyan, mga kapatid. Pag nangyari ang subukan yan, hallelujah, maaaring sa harap ng maraming tao, kapag ikaw ay nag-no, ikaw ay kutyain. Pero alam niyo, mga kapatid, sa harap ng Lord, panalo ka. Sa harap maaari ng maraming tao, ay maghihirap tong tao to. Pero sa harap ng Panginoon, tagumpay ka. Anong gusto mo? Yung sasabihin ng tao o yung nasasabihin ng ating Panginoon? Hallelujah! Lord, ikaw naman lahat na nakakaalam. It took courage. Yung time ni Joshua, mga kapatid, sinabihan sila maging courageous ka. Maraming kultura ng mga taong to. Iba-iba yung kanilang iniisip. Pero stand by my word. Sasamahan kita. Basta, ikaw po ay magtiwala sa aking mga salita at gawin ito. Pag ginawa mo ito, mga kapatid, hallelujah, nandiyan yung pangako ng Panginoon na hindi kanya iiwanan.
or pababayaan. Pag dumating ba sa point na tayo po ay masusubok ng katulad nito, tandaan natin itong mga verses na ito, mga kapatid. Baka mag-sway ka. Madali kasi dito eh, sama-sama. Sige, tingnan natin sa workplace mo. Kamusta ang workplace mo? Parang medyo tumatahimik sa ibang banda ng bahagi ng Kamusta sa community mo? Nako-compromise ba ang iyong paniniwala sa ating Panginoon? Bakit ganyan kayo? Bakit ganyan yung paniniwala nyo? Wala naman yun sa... hindi naman ganun masyado. Minsan parang gusto mo pang medyo bumali ng konti eh. Parang nagko-compromise ka, no? Hindi naman ganun talaga. Pero sabi dito mga kapatid, turn not from it to the right hand or to the left. Straight, exact. Ang obedience po ay eksakto. Ang obedience po ay eksakto, walang halong medyo lang. Merong nasubukan niya na nagutos ka tapos pakilinisan nga to. Nilinis niya yung taas lang, yung ilalim, madumi pa rin. Parang hindi naman parang sinunod. Sinunod niya pero hindi kompleto mga kapatid. Hindi masyadong obedience. Ang gusto ng Panginoon demands complete obedience to His Word. And it took courage to obey the Word of God. Magkakasubukan mga kapatid. Hallelujah! Oh God, thank you Jesus. Praise God. Kayo nakakaalam or tayo ang nakakaalam ng ating mga buhay. Hindi ko kabisado ang mga sitwasyon nyo, mga kapatid. Hallelujah. But just like Joshua, nais ng Panginoon na tayo din ay mag-stand. Hindi lang para kay Joshua to eh. Kaya ito nasulat para sa atin. Lord, imagine 40 years silang tinuruan, mga kapatid. 40 years silang prepare. Prepare para sa bagay na to. Same thing with us. Linggo-linggo tayong tinuturuan, linggo-linggo tayong pinapaalahanan. Hindi nga lang linggo-linggo, dapat araw-araw, mga kapatid, na naturuan tayo, ma-remind tayo, hindi lamang para malaman, kundi para isabuhay ang kanyang mga salita. Obedience to His Word. Oh, thank you, Jesus. Hallelujah. Now, take a look on this. Merong assurance sa kanyang mga salita. Amen. Pag sinabi mong assurance, sure ka na gagawin ng Panginoon to. Lord, paano naman ako ma-assure? Kasi minsan kaya nahirapan tayo makasunod. Kasi wala tayong assurance. Hindi naman talaga gagawin mo to, Lord eh. Hindi ka assured. Ano yung isa sa mga nagmamotivate kaya kasi sumusunod, di ba yung assurance na kanyang mga salita? Na ang kanyang mga salita ay talagang totoo. Alright? Assurance to move forward. If you are obedient to His Word and to His will and do whatever He commands you to do, it is an assurance that He will never leave you or forsake you. Paano yun? Paano ko makaka-assure, Panginoon? God's Word is an assurance for us to move forward. Take note of this. Ang assurance ay hindi bigla. Okay? We must understand that assurance is cultivated and grows over time. Huwag sabihin, Lord, paano ako makaka-assure na totoo to? Now, assurance ay hindi bigla-bigla. Ito po ay kinocultivate. At ito po ay lumalago. Okay? The more you obey and walk with God, the more you are assured of His Word. Subukan mo muna. Hindi mo kasi masubukan, kaya hindi ka na-assure. Pero once nasubukan mo, yung alam niyo yung sa bawat ating ginagawa, merong laging unang hakbang. It always takes first step. And sometimes, yung first step ay yung dapat yung pinakamatapang. Sino dito nakasubok na mag-dive? Sa mataas. Parang kakatakot naman, mag-dive ako. Parang, example ka lang nun. Pero once nagawa mo na, nagkakaroon ka na ng assurance na, okay, safe. Same thing sa pagsunod sa ating Panginoon.
Siguro yung mga maliliit-liit na bagay na pinapakita at pinapadaan sa atin ng Panginoon para ma-develop or ma-cultivate yung ating assurance sa kanyang mga salita. Doon na de-develop. Imagine, for 40 years, pinakita yun ng Panginoon sa kanila. Inassure ng Panginoon na hindi ko kayo pababayaan. Araw-araw binibigyan ng provision. Mana araw-araw. May quails, pagreklamo pa sila. Mantakin mo itong mga Israelites na to, sana wala dito nun. May blessing ng mga kapatid, nagreklamo pa. Blessing sila, araw-araw yun ha. Minsan, di ba, pag araw-araw tayo binibigyan ng Lord ng blessing, nakaligtaan na natin. Kasi nga, in-expect natin na meron na yun. Pero in reality, that's blessing. Buhay ka, magising ka mga kapatid. Tapos nakuha mo pang magreklamo. Gaano kabait ang Panginoon? Kahit reklamador yung mga tao, patuloy niya pa rin iniingatan. Kasi mga anak ko to, ganun tayo kamahal ni Lord, mga kapatid. Binadala niya ng mga quails. Quails yung mga Israelites. Nagreklamo, wala raw silang makain. Samantalang araw-araw na silang pinapakain ng Panginoon. Hindi sila pinabayaan ng Panginoon. Hallelujah! God has done a lot of things in our life. Meron bang ginawa si Lord sa buhay mo? May ginawa ba si Lord sa buhay natin? And show you that He is faithful as long as you walk in His statutes. Tingnan niyo mga kapatid, di ba naging tapat ang Panginoon all throughout the days of your lives hanggang ngayon mga kapatid? Di ba hindi mo ba napatunayan na habang lumalakad ka sa Panginoon, nagiging tapat siya? Ayun yung may assurance natin na totoo yung kanyang mga salita. Doon nade-develop yung ating assurance. Lord, alam ko, totoo to dahil pinatunayan mo na. At nagkakaroon ka lalo ng courage na gawin yung kanyang mga salita. Amen. Praise God. For 40 years, di ba? God taught Israel. They learned in the wilderness. Sinustain nila. But now, at this time, sabi ng Panginoon, bagong eksena, bagong chapter ng buhay mo, they are to conquer the land na hindi pa natin nasubukan. Pero somehow, meron silang assurance. Alright? May mga panahon sa buhay natin, mga kapatid, alam natin na tapat si Lord eh. Tama? Sino dito nakapatunay na si Lord ay tapat? Na siya ay nagpo-provide. Amen? Na siya po ay hindi nagkulang, mga kapatid. Ngunit may mga panahon sa buhay natin na bagong eksena na mararanasan mo. Kahit alam mong tapat si Lord, hindi mo alam kung ano mangyari. Amen? Amen. But we are rest assured of His word. Nangyari ito sa mga disipulo, mga kapatid. Kilala niyo si Ananias. Si Ananias po ay sinabihan ng Panginoon, go thy way. Pumunta ka sa taong ito, kay Saul. At siya po ay pinili ko. At siya ay gagamitin ko. Sabi ni Ananias, teka Lord, teka. Wait lang. Si Saul, yung mamamatay tao, pupuntahan ko yun. Na-convert ba talaga yun, Lord? Mamatay tao yun. Kilala ko yun, pinatay niya yung mga kasamahan ko. Tapos pupuntahan ko siya. Tapos pagpipray ko pa. Wag na lang, uy. Sabi, no? Tutusan kayo ni Lord na ganon. Pero sabi ng Panginoon, go thy way. He is a chosen vessel. The word of God is His assurance. Nagsalita ang Panginoon eh. Sabi ko, sige, susunod na lang ako. Sumunod siya, mga kapatid. Sabi ko, susunod ako sa salita. Sinabi mo, Lord eh. Ikaw nagsabi niyan, patunayan mo. Hindi na ako, susunod na ako. Same thing with us, mga kapatid. Kapag alam natin nangusap sa atin ng Panginoon, at may sinabi sa atin ng Panginoon, at may pangako siya, and we're assured of His word, Lord, patunayan mo sa akin, susunod lang ako. Bahala ka, Panginoon. Gusto mo mapahiya ka? Ay. Ikaw nagsabi, tapos papahiya mo sarili mo.
Minsan may mga ganong panahon kay, subukan nyo na ba ganun si Lord, mga kapatid? Para nag-uusap na lang kayo. But there are times na kailangan, when God is doing a thing in our life, pag merong ginagawa si Lord sa buhay natin na para bagang, teka Lord, hindi ako handa dito or we have never experienced, or para bagang hindi natin alam kung anong kasunod, it only means that God is to show you something you have never seen. He is about to reveal Himself in a deeper level of your faith. Meron palang gagawin si Lord at meron siyang plano sa buhay natin, sa buhay mo. Teka, hindi ko pa to magets, hindi ko pa to alam, hindi ko pa maintindihan. Lord, papasakupin mo ako ng Kanaan? Sama na itong mga pasaway na taong ito? Mga murmurers? Gagamitin mga conqueror itong mga to? Hindi nga mapagkatiwalaan itong mga to. Wala ka bang tiwala sa akin? Sabi ng Panginoon. Hallelujah, sumunod ka lang. Hallelujah, and no matter mga kapatid, anumang sitwasyon sa ating buhay, anumang kalagayan natin, wag na wag tayong magde-depart o aalis sa kanyang mga salita. It is our assurance. Hallelujah. Wag tayong mag-depart sa kanyang mga salita, mga kapatid. Teka, bakit gantong paraan pa, Panginoon? Bakit sa gantong paraan pa na madedevelop ko yung assurance? Nadadalin mo pa ako sa mga bagay na hindi ko naintindihan. Alam mo bakit? Because it is the only way God pushes us to trust in Him. And so be assured that it is surely God and not us. Baka kasi magtiwala tayo sa ating sarili. Ang gusto ng Panginoon, sa akin ka magtiwala. Kaya dadalan kita sa isang sitwasyon na walang ibang paraan na magtiwala ka sa sarili mo kung hindi sa akin lang. Hallelujah! Oh, Jesus! Nasubukan niyo na ba yan, mga kapatid, na hindi ko na alam gagawin ko? Wala, daming problema ba? Isip ka ng isip ng solusyon, mga kapatid. Wala kang maisip na solusyon. Lahat na ng solusyon na inisip mo na. Ay, pang gagawin ko dito. Praise God, di ba? Parang no choice ka. Lapit na lang talaga kay Lord. And then all of a sudden, His glory revealed. May mga eksena sa buhay natin, hindi natin maintindihan, na masasabi natin, Lord, Ikaw to. Ang part lang natin, mga kapatid, is to know His will in order for us to obey His word. Now, how can we know that this is His word? Knowing His will, Romans 12, 1 and 2, His will is already written here. Lahat ng gusto ng Panginoon dito na eh. Alam niyo na lang gagawin natin? Mag-meditate sa kanyang mga salita. Sabi ng Bible, this book of the law shall not depart out of the mouth, but thou shalt meditate therein, day and night. Pagbulay-bulayan. Psalms 1 and 2, but his delight is in the law of the Lord, and in His law that he meditate day and night. Ang meditate natin, yung solusyon sa problema eh. Lahat na ng libro, binasa natin mga kapatid. How to, para makuha ang mga solusyon ba? It's one way na marami tayong alam na nabasa tayong mga libro. And it's another thing to know just one book and to meditate on it. Dami mong alam na, dami mong nabasa mga kapatid, pero hindi mo pinagbubulay-bulayan. Pero isang Bible lang binasa mo, pero pinagbubulay-bulayan mo siya araw at gabi. Kung hindi ka ba iiwan ng ating Panginoon? Ilang kaya sa atin dito na ganun kamahal ang kanyang mga salita? Mas masarap kasi magbulay-bulay sa TikTok, no? TikTok. Tapos yung mga nakikita mo, but God commands us to be courageous and to obey and observe His law and His word. And in order for us to meditate on His word, kailangan lagi natin siyang inaalam at binabasa. Amen? Amen? Yes. It is our assurance, mga kapatid. Parang tumahimik kayo, mga kapatid. How much do you value the word of God? It shall not depart out of thy mouth,
but thou shalt meditate therein day and night. That's day and night. Kamusta ang iyong umaga? Kamusta ang iyong gabi? Ano ang iniisip mo pagkagising mo? Ano ang pinagbubulay-bulayan natin pagkagising? At ano ang pinagbubulay-bulayan natin bago matulog? Ikaw ang nakaalam niyan. Aya ko nang tanungin dahil aya kong merong mapahiya. How important to us is the Word of God? Gaano kahalaga ang kanyang mga utos at kanyang mga buhay? Ito ay ilan sa mga nagagawa ng salita ng Diyos. The Word exposes sin in our lives. Psalms 119 verse 11, Thy Word have I hid in my heart, that I might not sin against Thee. Lord, kahit anong mangyari, ay ako mag-asala, tatago ko yung mga salita. The Word sanctifies us. Sanctify them through Thy truth. Thy Word is truth. John 17:17. Psalms 1 and 2, but this delight is in the law of the Lord, and in His law that He meditate day and night. That's David. Si David, hari yun ha. Kung meron mang pinakabising tao, mga kapatid, malamang si David yun. Hari. Pero anong kanya pinagbubulay-bulayan? Yung salita ng Diyos araw at gabi. Jeremiah, Thy words were found. Sabi ni Jeremiah 15:16, and I did eat them, and Thy word was unto me the joy and the rejoicing of mine heart. For I am called by Thy name, O Lord God of hosts. Si Job, sabi ni Job, neither have I gone back from the commandment of His lips. I have esteemed the words of His mouth more than my necessary food. Grabe itong mga taong to, mga kapatid, no? Higit sa lahat yung salita ng Panginoon. And yet, tingnan nyo, kahit ano nangyari sa kanilang buhay, kahit anong pagsubok na nangyari sa kanila, hindi sila pinabayaan ng ating Panginoon. Same thing na mangyayari sa atin, mga kapatid. Ano man isipin ng sanlibutan, Lord, susundin ko pa rin ang iyong utos. Gagawin ko pa rin ang iyong nais. Hindi importante yung sinasabi ng sanlibutan. Mas importante, Panginoon, ang sinasabi mo sa aking buhay. Hallelujah. We must seek His Word and we must know His Word and we must meditate on His Word. No matter what happens in your life, you will keep serving Him and know His will and know His commandments. Hallelujah. Here, therefore, the conclusion of the matter, sabi ni Ecclesiastes, fear God and keep His commandments, for this is the whole duty of man. Sabi ng Panginoon, sabi ni Jesus Christ, if you love me, you will keep my commandments. Gaano natin kamahal ang kanyang mga salita? Gaano natin ito tinatago sa ating mga puso, mga kapatid? Praise God. Isang bagay, bago tayo matapos, may pangako si Lord doon sa bandang dulo. Diba? But thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein. For then thou shalt make thy way prosperous. And then thou shalt have good success. Ang ganda ng description, good success. Kasi ibig sabihin, merong bad success. Success siya pero hindi talaga successful kasi bad. Ang sabi dito, good success. It is in favor with God and with man. Hallelujah. Kailan mangyayari yan? If you obey His word. Hallelujah. If you keep on His word and meditate on His word. Subukan mo ang ating Panginoon, mga kapatid. Sino dito matapang? Matapang na sundin ang kanyang mga salita. Masasabi ko, ikaw na pinakamatapang na tao. Kahit anong mangyari, Lord, di ako bibitaw. Hindi ako bibitaw sa iyo mga salita. Saan yung mga matatapang na youth dyan? Yung mga matatapang na youth ba dyan? Kahit anong mangyari sa school, sa paaralan, Lord, meron ako pinaninindigang mga salita. Dapat ganyan tayo, di ba? Lord, hindi mo ako pababayaan. Hindi ka naman ng away. Alam mo lang yung tama at saka mali. Ano naman yung tama at mali? Sa kanyang mga salita. Panindigan mo to.
Hindi mo malalaman pag hindi ka nagme-meditate dito. We need to meditate on this. Sa mga tatay dyan na matapang, nasa mga tatay na matapang? Praise God. Courageous. Parang may palabas na gano'n. Courageous. Matapang sa kanya mga Amen? Sa mga nanay, na mga matatapang dyan. Walang matapang na nanay. Walang matapang na nanay dito. Hallelujah. I hope this is an encouragement to us. Hindi tayo pinapagalitan ha. Hindi ko kayo pinapagalitan ha. Parang nangungusap pa rin sa akin, maging matapang tayo sa kanyang mga salita. Nandiyan dyan na yung mga pangako ni Lord eh. Igagrab na lang natin eh. Ang kulang lang is yung assurance sa kanyang mga salita minsan. Kailangan na lang natin i-grab at kunin ito. Alam natin nagsalita ng Panginoon na tutos niya. Amen? Okay ba mga kapatid? Praise God. Mari ba tayong lahat ay tumayo? Iba na tingin nyo sa akin.